kung itutuloy ang paghaharap ng kaso. At dahil nga sa sunod-sunod na aksidente sa EDSA, mas pinaigting ng MMDA ang panguhuli sa mga bus na hindi sumusunod sa Yellow Lane Ordinance sa EDSA. At para sa detalye nakabantay sa EDSA Orense, si Lava Niver. Love, traffic na ba? Nako Ivan, wala pa naman. Napakaganda pa ng daloy ng trapiko. Pero ito nga Ivan, dahil nga sa dami ng aksidenteng na i-report dito sa kahabaan ng EDSA at ang involved nga ay bus. Kaya naman pinaiigting ngayon ng Metro Manila Development Authority ang pag-iimplementa ng Yellow Lane Rules at para po ito sa ating mga bus. Merong shifting na gagawin ang mga traffic enforcers na magbabantay dito sa kahabaan ng EDSA. Yan ay mula 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m. at 10 p.m. hanggang 6 a.m. 1 week po ang information drive na isinasagawang ito ng MMDA bago po ang strict talagang implementation. Nagsimula po ang implementasyon na ito noong July 5 at as of July 9, 2012, mga 11 p.m. po ay may nai-report ang mga natikitan. 5 bus po ang natikitan at ito yung mga napagsabihan na Ivan pero matigas ang ulo, nagva-violate pa rin dito sa ating Yellow Lane Rule. Medyo po talagang kinakabahan po kasi ang MMDA sa dami at pagtaas ng bilang ng mga aksidente na ang involved nga ay bus. Mamaya ibibigay pa namin po sa inyo ang iba pang detalyadong report para sa implementasyon na ito ng Metro Manila Development Authority para sa Yellow Lane Ordinance. Ivan? Maraming salamat, Lava Niver. Sa ibang balita naman, 22 na lamang ang natitirang nominado sa pagka-Chief Justice na nasa listahan ng Judicial and Bar Council o JBC. At isa dito si DOJ Secretary Laila De Lima na may kinakaharap na reklamo. Kabilang dito ang isinampa na abogadong si Agustin Sundiam matapos umunong sabihan ng kalihim na lawless tyrant ang nooy punong maestrado na si Renato Corona. Ipinasa na ito ng Supreme Court sa Integrated Bar of the Philippines na siyang nagsasagawa ngayon ng investigasyon. May kinakaharap ding 2 disbarment case si De Lima sa Supreme Court. Bukod pa rito, hindi pa napagdedesisyonan ng Korte Suprema ang show cause order laban sa kalihim ng suwayin ng DOJ ang inilabas sa PRO ng Supreme Court para sa pag-alis ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Depensa ni De Lima, pawang harassment lamang ang lahat ng ito. Ayon naman sa JBC, kung hindi madidismiss ang mga kaso laban sa nominado bago mag-July 30 o yung araw ng botohan ng mga kasapi nito, maaari siyang ma-disqualify. Ang IBP raw ay kadalasang umaabot sa 6 na buwan ang kanilang investigasyon at kahit pabilisin daw ito ay hindi sila matatapos ng July 30. Makikiusap daw si De Lima tungkol dito at sinabing handa raw niyang sagutin ang mga reklamo. Samantala, hindi pa naman nare-resolbahan ang kwestiyon ng tig-isang boto ang kongresista at senador na miyembro ng JBC sa botohan. Naghain na ng petisyon para rito si Attorney Frank Chavez sa Korte Suprema pero wala pa itong desisyon. Samantala, hindi po maikakaila na dehadong-dehado ang ating militar kung pag-uusapan ng mga kalidad at dami ng kanilang kagamitan. Kaya paniwala ni Senate President Juan Ponce Enrile na papanahon na raw para sa charter change. Dapat daw kasing madagdagan ang pondo ng militar lalo't seguridad ng bansa ang issue. Hindi raw kasi makapagbuhos ng pondo ang gobyerno para sa seguridad ng bansa. Nasa probisyon kasi sa saligang batas na nagsasabing sa edukasyon dapat mapunta ang pinakamalaking bahagi ng pambansang budget. Pero ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi raw prioridad sa ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino na amyendahan ang saligang batas. Dapat naman talaga na malaking bahagi mapunta sa edukasyon, although is it happening really? So, mas education and healthcare. Ano naman laging priority talaga. Yun lang, kung nararamdaman nga ba talaga Hindi nga nila. Kung nararamdaman din. Although nandun yung budget, pero Kasi dahil parang... kulang talaga. Talagang Kulang talaga Pero sa lahat. alam mo, pag nakapunta naman kayo sa ibang public school na merong maaayos din naman. Meron din syempre, naman. yung mga pinapakita natin, yung mga kulang sa ganito, kung meron din naman maayos, pag napunta ka, matatayog naman yung mga gusali nila. Hindi lang sa lahat ng lugar. Kaya meron pa rin yung nasa ilalim ng puno, nasa covered court, meron pa rin naman. Pero nagulat nga ako dun sa may bandang liblib na ng Antipolo, may magandang eskwelahan doon Na public school. Depende sa patakbo ng local government, whatever, di ba? Depende talaga kung napupunta ng buong-buo. Yan. So sana yung Tama mga yan. ginagamit ng Tama LGU din. na panggawa ng mga poster na nagsasabing happy graduation, sana bigay na lang nila sa mga classrooms. Bawal na yun eh. Lagay na lang nila. waiting shed, Ang tsaka dami-dami. basketball court. Oo, yun. Lagay na lang nila sa electric fan ng mga bata kasi hindi makapag-aral
kasi sobrang init yung mga bata. Although kawawa Walang din naman upuan. talaga yung military din naman talaga natin. Oo din, Navy, yung naman. Coast Guard, Oo. yung mga sumasabak sa Mindanao. Kasi kulang na kulang din naman sila sa gamit. Sobra. Hindi Tsaka- ko alam na i-aamyendahan pa nga ang salitang Correct. batas para lang makakuha sila ng Mismong malaki-laking pagkain, Mare. Nakita ko mismo nung nagpunta ako ng Mindanao. Mismong pagkain, parang naisip ko, paano kaya sila magkakaroon na masusustain yung energy kung halimbawa may Kulang lang ang labanan? pagkain. Sakripisyo talaga yung trabaho nila, Isang no? isda, Sobra. tapos kakaparanggot na kanin at sabaw-sabaw lang. Kaya minsan yan. nga pag kunwari yung mga bata, anong gusto maging paglaki sundalo? Sure ka ba dyan? Mahirap pang mahirap. Huwag na lang, anak, huwag na lang. Yeah, good morning po sa inyo lahat, mga Sakripisyo sir. talaga. Thank you po. Kahanga-hanga talaga. Ito rin, kahanga-hanga rin ng kwento ng mga atletang ito na kahit pa may kapansanan ay hindi ho nagpahuli sa karera ng buhay. Unang sumikat ang wet shop para sa tri-team na binubuo ni na Arnel Aba, Godfrey Taberna at Sid Vildosola nang sumabak sila sa isang triathlon sa Subic noong Hunyo. Ang swimmer na si Arnel putol po ang kanang binti dahil sa isang vehicular accident. Si Godfrey naman na pambato ng grupo sa pagbibisikleta, ipinanganak na may diferensya sa paa. Ang runner naman na si Sid putol ang kanang braso dahil po sa aksidente sa gilingan ng bigas. Walang espesyal na kategorya para sa may mga kapansanan at kalaban din nila ang mga may normal na pangangatawan. Pero ang grupo nakamit ang pangalawang pwesto. Ang galing, ha? At hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang kwento dahil ngayon po ay muli silang naghahanda para sa isa na namang triathlon na gaganapin naman sa Agosto. At ang ilan sa kanila, posible pang makalahok sa Paralympics na gaganapin naman sa Setyembre. Congrats! Parang nahiya Nilampasan naman. na ako niya sa bike eh. Ito? Galing! Grabe, no? Tapos sa swim, nung tumabas sa swim sa Subic, kasabay niya sina Fred Oiteng, Yung mga- Nonoy Hobson, yung mga sikat sa Yan triathlon. ho yung mga malalakas. Oo, nakita mo yung Galing. picture ni Sa level na Nonoy, yan. napatingin siyang gano'n. Kasi yung katabi niya, ay, kulang ng isang binti. Pero hanip sa galing. Parang Hindi- nakakahiya, ano? Para dun sa mga Normal na. Oo nga, mahiya. Ang Fully caption able nga nun ay, naman what's talaga. your excuse? Exactly. Sila na kaya nila. Ang gagaling. Galing. Tingnan na pahiya ako. Sige na, mag-exercise na nga tayo. Bida sa isang exhibition na ang mga likhang high-tech robot ng mga estudyante sa Iloilo City. Sa galing ng kanilang mga imbensyon, aakalain professional at hindi estudyante ang gumawa ng mga robot. Tulad na lamang ng robot dog na ito na si Pop, na gawa ng mga estudyante ng Philippine Science High School ng Iloilo. Bibong-bibo ang aso na may kakayahan pang mag-breakdance. Na, agree. So, Autobot ba yan? Oo, ito pa, Ivan, ha, ang Robogator o Robot Alligator namang si Ali Malabuaya talaga sa pagmukha ng bibig at animoy agresibo at pabangis sa paghahanap ng makakain. So, pamagitan daw ng mga animal-like robot, natututunan kung paano kumilos at kumalaw ang isang very Decepticon na Sobrang talaga siya, no? amazed ako dun sa Galing. ginagawa ng mga estudyante. batang to. Galing. Imagine mo, di ba tayo, bumibili lang tayo para sa Tama, mga anak tama. natin. Sila ginagawa nila. Ang galing. Walang araw sana pati public schools may ganong support. Oo, totoo. Totoo yan. Malapit na yan. Ang galing. Galing. Samantala, balita naman mula sa China. Hindi makumpleto ang araw natin kung wala tayong balita mula sa China. Isa na namang bata. Naku, ito na nga, napahamak na naman doon matapos maipit sa isang revolving glass door. Palis na raw sana ng restaurant ang bata at ang kanyang ina nang maipit ang braso nito sa umiikot na pintuan. Agad na rumisponde ang mga rescuer at inalis. Ang glass door. Mabuti na lang at wala namang tinamong malalang pinsala ang bata. Buti na lang malambot na yung ano. Yung gilid. Tsaka yung bata, parang hindi umiiyak. Parang wala lang. Stuck lang siya. Pero di Ubus ba- na daw yung luha Ayan, niya. Ayan na. Pero pwede naman Buti hindi ikutin ng opposite nagalit. direction, di ba? Kung sakaling may mangyaring ganon. Kaya lang daw. Yung i-atras bali. Opposite direction na ikot. Ano ba? Naipit. Ibawi mo. Hindi ganun kadali yata, Baka lang baka ipit meron na ipit talaga yung ano niya, braso niya. Dahan-dahan. Grabe yung ano niya. Tsaka Inaaliw yung pa, pagkaipit niya, nakaganon, malinis. Kaya naglalakad siya, bigla yung gano'n, no? Pwede. Baka na-curious, pinasok